Banata 366. Sigurado si Sebastian na nakita niya si Yvette sa mga bisita kanina. Ngayong wala na siya saan man, malamang na sinamantala niya ang kaguluhan para makatakas. Bagamat hindi naman siya kailangang mahuli ni Sebastian, ang tuso at taksil na Yvette na iyon ay nangangailangan ng mahigpit na babala. Kailangan din niyang mahanap agad si Lord Frostclaw. Pagkatapos ng lahat, si Lord Frostclaw ay nahuli ni Magnus habang sinusubukang iligtas si Lillian. Sinimulan ni Sebastian ang paghahanap sa buong hotel at kalaunan ay natagpuan niya si Lord Frostclaw na walang malay sa isa sa mga silid. Si Lord Frostclaw ay nadroga lamang at kung hindi man ay hindi nasaktan. Gayunpaman, si Yvette ay wala kahit saan, maging ang ilang mga katulong na dinala niya. Hindi ito nakakagulat kay Sebastian. Si Yvette at ang kanyang mga katulong ay mga mandirigma. Sa dami ng kwarto sa itaas, madali sana silang nakatakas sa bintana. Nagpasya si Sebastian na huwag ituloy ang paghahanap sa kanya. Dahil nasa Divine Realm na siya ngayon, kahit ang pamilyang Osborne ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago maghiganti. Nagulat si Sebastian, bukod kay Yvette, nawawala rin si Rainy. Hindi na rin nag-abalang hanapin si Sebastian. May sarili siyang mga paa para dalhin siya saan man niya gusto. Iniwan sina Lord Dracarys, Gina, at ang iba pa para mahawakan ang resulta. Dinala ni Sebastian si Lillian pabalik sa Misty Oak Villa. Pagbalik sa villa, dinala niya si Lillian sa kanyang silid at isinara ang pinto sa likuran nila. Kahit na nakatingin siya sa hindi makapaniwalang magandang babae, kumukulo ang dugo niya. Habarin mo na. Ano? Anong sabi mo? Sabi ko tanggalin mo. Tanggalin mo yang damit mo, utos ni Sebastian sa maautoridad na tono. Biglang hinawakan ni Lillian ang kanyang kwelyo. Ang Sebastian na nauna sa kanya ay parang estranghero. Hindi mo ba ako narinig? I said take them off. Matigas at mapilit ang boses ni Sebastian. Sa gulat, dahan-daang tinanggal ni Lillian ang kanyang puting damit pangkasal. Ang kanyang matangkad, balingkinitan, maputi na balat, at hiyubog na katawan ay sapat na upang pukawin ang imahinasyon ng sinuman. Kasama ng kanyang magandang mukha at mahabang itim na buhok, hindi mapigilan ang kanyang hitsura. Bumibigat ang paghinga ni Sebastian. Mula nang binago niya ang kanyang paraan ng paglilinang, ang kanyang pagpipigil sa sarili sa aspetong ito ay makabuluhang hamina dahil sa kawalan ng balanse ng aktibo at passive na enerhiya sa loob niya. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan ay ang napakaganda ng tanawin sa harap niya. Ituloy mo. Huwag kang mag-iiwan ng kahit ano, utos ni Sebastian. Si Lillian, na pinipigilan ang kanyang kahihiyan, ay tinanggal ang kanyang huling damit at ipinikit ang kanyang mga mata, nagbitiw sa kanyang sarili sa anumang maaaring mangyari. Sa totoo lang, nakapagdesisyon na siya. Malaki ang utang na loob niya kay Sebastian. Kung hindi niya siya iniligtas, matagal na siyang sinamantala ng iba. Kung kailangan niyang ibigay ang sarili sa taong hindi niya gusto, mas gugustuhin niyang si Sebastian, ang tanging lalaking minahal niya. Lumapit si Sebastian, nagtaas baba, at tinitigan ang kumikinang nitong labi bago siya mapusok na hinalikan. Sakam niyang ninanamnam ang halik na walang pigil. Ang halik ay tila tumagal ng walang hanggan, na iniwan si Lillian na humihingal. Noon lang ay nag-atubili na humiwalay si Sebastian. Lillian, ito na ang iyong huling babala. Ikaw ang aking pag-aari. Bago ako magpasya na biyayaan ka ng aking pabor, dapat mong panatilihing buo ang iyong kadalisayan. Kaya mo ba iyon? Tanong ni Sebastian. Tumanggo si Lillian. Paano kung may nagbanta sa iyo na ginagamit mo ang lolo at magulang mo? Pinindot ni Sebastian. Nawalan ng masabi si Lillian. Ang kanyang lolo at magulang ang kanyang mga kahinaan. Nawala ang galit ni Sebastian nang makita siyang nag-aalangan. He coldly uttered, I'm warning you. Kahit na may pananakot sa iyo sa lolo at magulang mo, hindi mo dapat ibigay ang sarili mo. Naiintindihan mo ba ako? Oo. Tumanggo si Lillian. Hindi sapat ang pag-unawa lang. Dapat mong tandaan ito. Kung hindi mo matutupad ang pangakong ito, papatayin ko ang lolo at magulang mo ngayon. Wala ka nang dapat ipag-alala noon. Nagyayelong tono si Sebastian. Huwag.
Dahil sa gulat ay hinawakan ni Lilian ang kanyang braso. Parang nagmamakaawa siya sa mga mata niya. Kabanata 367. Maging masunurin ka, at masisiguro kung maaalagaan ng mabuti ang lolo at magulang mo. Paniniguro ni Sebastian sa kanya. Isang malaking tango ang ibinigay ni Lilian. This is my room. Simula ngayon, dito ka natitira at aasikasuhin ang mga pangangailangan ko sa araw-araw. Understand? Tanong ni Sebastian. Tumango ulit si Lilian. Nawala agad ang galit ni Sebastian nang makitang napakasunod ni Lilian. Sa katotohanan, hindi talaga siya tumigil sa pagkagusto sa kanya. Buti na lang nagkimkim siya ng sama ng loob sa kanyang nakaraang pagtataksil. Bukod pa rito, kahit na siya ay pinilit, ang kanyang kawalan ng paggalang sa sarili ay nagpagalit sa kanya. Si Sebastian ay lubos na makasarili sa bagay na ito. Pagkatapos, umalis si Sebastian sa silid nang hindi sinamantala si Lilian. Hindi naman sa ayaw niya. Sa totoo lang, matagal na niya itong gusto. Gayunpaman, ang kanyang natatanging paraan ng paglilinang ay nangangailangan ng kanyang manatiling hindi nagalaw upang tulungan siya sa kanyang pangalawang pagbabago sa hinaharap. Bukod dito, naniniwala siyang hindi magtatagal bago niya maabot ang kanyang layunin. Sinimulan na niya ang pagsasanay sa pangalawang pamamaraan ng pagbabagong anyo, at bagamat ang pag-unlad ay mas mabagal kaysa sa unang pagbabagong anyo, batay sa kasalukuyang bilis, ito ay aabot ng 3 hanggang 5 taon ng higit pa. Higit pa rito, ang oras ng pagsasanay ay maaaring mabawasan ng husto sa tulong ng mga cultivation-enhancing pills o iba pang supplement. Hindi nagtagal lumabas si Sebastian sa kwarto, bumalik si Rainy kasama si Yvette. Nagulat ito ng husto kay Sebastian. Akala niya noong una ay tumakas si Rainy, ngunit lumabas pala ito para hulihin si Yvette. Rainy, magaling. Puri ni Sebastian. Sebastian, our grudge is settled. Bakit mo ako hinuli? Galit na tanong ni Yvette. Our grudge is settled. Kailan? I must have missed it, nagkukunwaring nagulat na tanong ni Sebastian. Huwag kang tulala. Ngumisi si Yvette. Nagsilbi ako sa iyo ng 2 araw na iyon, at nang maglaon, tinubos ako ng aking ama ng halamang gamot sa dugo ng Phoenix. Ano pa ang gusto mo? Sagot ni Sebastian, tama ka, patas tin tayo noon. Pero tinutulan mo ako sa pagdalo sa kasal ni Magnus ngayon. Wala ka sa katwiran. Pumunta lang ako sa isang kasal. Wala akong ginawa laban sa'yo. Tsaka ang daming dumalo sa kasal, bakit ako lang ang hinuli mo? Galit na protesta ni Yvette. Hindi ko inasahan na matalino ka. Sige, pakakawalan kita sa pagkakataong to. Pero payo ko lang sa'yo na huwag kang gagawa ng masama sa hinaharap at huwag kang maghihiganti. Hindi mo gugustuhing harapin ang magiging kapalit nito, babala ni Sebastian. I never intended to seek revenge. I'm heading back to Sichuan and will stay there for good, sagot ni Yvette. Nasiyahan, tumango si Sebastian. Pwede ka nang umalis. Tumakas si Yvette na parang nabigyan ng amnestia. Sa sandaling umalis siya sa Misty Oak Villa, nagngangalit siya sa galit. Sebastian, hayop ka. Hindi ko to palalampasan. Maghintay ka lang. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik sina Lord Dracarys, Gina, at Lord Frostclaw, bukod sa iba pa, at iniulat ang sitwasyon kay Sebastian. Dahil dati nang kontrolado ni Magnus ang Supreme Nexus, bukod sa Elders at Gods of War, maraming mas mababang antas na disipulo ng Supreme Nexus. Kung isa sa alang-alang ang malaking bilang ng mga tao, imposibleng patayin silang lahat. Kaya, nagpasya si Sebastian na magpatawad at hayaan silang bumalik sa Supreme Nexus at ipagpatuloy ang kanilang mga tungkulin. Kung tungkol sa mga bangkay, lahat sila ay nailibing ng maayos. Dracarys, Hydra, Frostclaw, you will set out for Supreme Nexus immediately, pagpapalam ni Sebastian sa kanila. Oh, Supreme One, hindi ka ba babalik kasama namin? Tanong ni Hydra. Ngumiti si Sebastian at umiling. Mayroon pa akong ibang mga bagay na dapat asikasuhin, kaya hindi na lang ako babalik. Responsibilidad mo na ngayon ang mga gawain ng Supreme Nexus. Huwag mo akong pababayaan. Oh, Supreme One, let me stay.
Hindi ako magaling sa management, at wala akong masyadong maitutulong kung babalik ako. Mas maganda kung manatili ako dito para pagsilbihan ka, hiling ni Lord Frostclaw. Tumanggo si Sebastian bilang pagsang-ayon. Nang gabing iyon ay matutulog na si Sebastian, nakatanggap siya ng mensahe mula sa hindi kilalang numero sa kanyang telepono. Sa pag-click niya sa mensahe, nakakita siya ng isang video. Sa video, may isang babaeng nakasuot ng basahan at puno ng dugo ang nakahandusay sa lupa. Malinaw na pinahirapan siya. Nang lumipat ang kamera sa kanyang mukha, nanlaki ang mga mata ni Sebastian, at isang kahangahangang hangarin sa pagpatay ang sumabog mula sa kanya. Kabanata 368. Naalarma ang lahat sa Misty Oak Villa sa nakakagigil na aura ng layuning pumatay na tumaas sa kalangitan. Isang pakiramdam ng paglubog sa isang ice cellar ay kumalat sa buong lugar, na nag-iiwan sa lahat na namangha at nataranta. Oh, Supreme One, may nangyari ba? Agad na sinundan ni Joseph, Lord Frostclaw, at iba pa ang aura sa pinanggalingan nito. Wala lang. Bumalik ka na para magpahinga, Sebastian said, reining in his killing intent. Ang dahilan ng kanyang matinding galit ay nakilala niya ang babae sa video, ito ang kanyang ina na matagal nang nawala. Sa kabila ng maraming taon na lumipas, nakilala niya agad siya. Ang babae sa video ay hindi mukhang mas matanda kaysa sa naalala niya, kahit na siya ay mukhang haggard at miserable. Nangangahulugan ito na matagal nang kinunan ang video. Gayunpaman, hindi nito naitago ang kanyang labis na galit. Hindi niya kayang isipin kung ano ang hindi makataong pagpapahirap na dinanas ng kanyang ina, ni hindi niya alam ang kasalukuyang kapalaran nito. Mabilis na dinial ni Sebastian ang numerong nagpadala ng video. Bago pa man siya makapagsalita ay may isang matandang boses ang nagmula sa kabilang dulo. Kung gusto mong malaman ang tungkol sa iyong ina, pumunta ka mag-isa sa Lake Lilith sa loob ng 3 araw kasama ang Phoenix Blood Herb. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon ng kabilang partido na magtanong at ibinaba agad ang tawag pagkatapos sabihin iyon. Nang sinubukang tawagan muli ni Sebastian, naka-off na ang telepono. Lalong humigpit ang hawak ni Sebastian na halos madurog niya ang telepono. Ang kanyang dibdib ay isang kaldero ng nagngangalit na galit, tulad ng isang pulbos na handang sumabog anumang oras. Ang bawat isa ay may mahinang punto na, kapag pinukaw, ay maaaring humantong sa mga mapaminsalang kahihinatnan. Ang mga magulang ni Sebastian ang kanyang kahinaan. Sa pagkamatay ng kanyang ama ay isang kumpirmadong katotohanan, ang kanyang ina, na ang buhay o kamatayan ay hindi alam, ngayon ang kanyang lubos na inaalala. Ang posibilidad na maaring buhay pa ang kanyang ina ay hindi nagdulot sa kanya ng anumang kagalakan. Sa halip, pinalakas nito ang kanyang galit, alam niyang tiniis niya ang hindi makataong pagpapahirap at ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay isang kumpletong misteryo. Mabilis niyang kinalma ang sarili. Hindi malulutas ng galit ang anuman. Nang mahinahon, sinimulan niyang pag-aralan ang sitwasyon. Alam ang tungkol sa Phoenix Blood Herb, ang kanyang ina, at maging ang pagkakaroon ng isang video sa kanya, ang kaalaman ng kabilang partido tungkol sa kanya ay lubos na lubusan. Alam ng maraming tao na mayroon siyang Phoenix Blood Herb, lalo na't marami ang nakarinig na hinihiling niya ito kay Frederick. Gayunpaman, ang susi ay ang video. Sa kabila ng pag-atas kay Supreme Nexus na hanapin ang kinaroroonan ng kanyang ina sa paglipas ng mga taon, ang bagay ay lubos na kumpidensyal. Tanging sina Lord Dracarys, Gina, Lord Frostclaw at iilan lang ang nakakaalam nito. Ang natitirang mga tao na maaaring kilala ay kasama ang pamilya Zatch at Lucy at Jenny. Hindi na siya nagpatuloy sa pag-iisip dahil bukod sa pamilya Zatch, lahat ng nakapaligid sa kanya ay malapit na kaibigan at pamilya. Bukod dito, pinatay niya lang si Magnus at nabawi ang kontrol sa Supreme Nexus. Paano na ngayon ang pamilya Zatch na galitin siya? Hindi rin naman magkakaroon ng lakas ng loob sina Lucy at Lenny, diba? Dahil doon, hindi na siya naglakas loob na mag-isip pa. Sa ngayon, maaari lamang siyang kumilos ayon sa sitwasyon. Kung tutuusin, 3 araw lang ang paghihintay. Makalipas ang 3 araw, makikita niya kung sino talaga ang taong ito. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata.
Maagang umaga, dumating si Sebastian na mag-isa sa baybayin ng Lake Lilith na may dalang Phoenix Blood Herb. Ang Lake Lilith ay matatagpuan sa gitna ng mga bundok, na may mga layered peak at magandang tanawin. Ito ay isang magandang lugar. Gayunpaman, dahil sa lokasyon nito sa mga bundok at napapalibutan ng maraming malinis na kagubatan, hindi ito angkop para sa turismo. Bilang resulta, ilang mga tao lamang, maliban sa paminsan-minsang mga adventurer, ang pumunta rito. Pagdating dito, pinakawalan ni Sebastian ang kanyang espiritual na pakiramdam. Bagaman ang kanyang espiritual na mga pandama ay kasalukuyang umaabot lamang sa isang hanay na humigit kumulang 100 talampakan ang diametro, napatunayang lubhang kapaki-pakinabang ang mga ito. Natuklasan pa niya ang ilang kakaibang lugar, maraming pampasabog ang ibinaon sa hindi kalayuan sa tabi ng lawa. Kung wala ang kanyang espiritual na mga pandama, ang pagtuklas ng mga matalinong nakatagong mga pampasabog na ito ay magiging mahirap, kahit na siya ay nakatayo mismo sa mga ito. Kabanata 369. Hindi na kailangan pang hulaan ni Sebastian para malaman na ang mga ito ay inihanda para lang sa kanya. Ang 12-dosenang libra ng mga pampasabog na ito ay magiging lubhang kakila-kilabot sa kapangyarihan kapag sumabog. Kahit na ang isang pre-divine grandmaster na nakatayo sa itaas ay magiging pulbos at buto. Dahil hindi pa dumarating ang kabilang partido, pumikit si Sebastian at matiig ang naghintay. Lumipas ang ilang oras hanggang sa lumitaw ang isang taong nakamaskara sa kabila ng maliit na lawa. May isang maliit na bangka na nakadaong doon. Sumakay ang nakamaskara, sumasagwan gamit ang poste ng kawayan. Hindi nagtagal, lumapit ang maliit na bangka. Gayunpaman, ang taong nakamaskara ay hindi nakarating sa pampang. Sa halip, huminto sila mga 40 talampakan mula sa dalampasigan, diretsyong nakaharap sa mga nakabaon na pampasabog. Malinaw na nilayon nilang akitin si Sebastian. Hindi lumapit si Sebastian. Sa kabila ng kanyang malakas na depensa, tumanggi siyang kumuha ng mga hindi kinakailangang panganib. Bata, dala mo ba yung Phoenix Blood Herb? Tanong ng nakamaskara. Ang kanilang mababa at paos na boses ay naging mahirap na makilala ang kanilang aktwal na edad mula sa kanilang tono. Hindi na nag-aksaya ng oras si Sebastian sa pagbukas ng kahon. Nagliwanag ang mga mata ng taong nakamaskara nang makita ang Phoenix Blood Herb sa loob. Bilisan mo at itapon mo. Hiningi niya. Sarcastic na ngumiti si Sebastian at isinara ang box. Sa tingin mo ba tanga ako para ibigay lang sa'yo yung Phoenix Blood Herb dahil lang sa sinabi mo? Anak, gusto mo bang malaman kung nasaan ang nanay mo o hindi? Angal ng taong nakamaskara. Gusto ko lang malaman kung buhay pa ba ang nanay ko, tanong ni Sebastian, na nakukuha sa kanyang pinakapilit na tanong. Masasabi ko sa iyo nang may katiyakan na ang iyong ina ay buhay pa. Kung gusto mong malaman kung nasaan siya, ihagis mo ang damong may dugong phoenix, sagot ng nakamaskara. Empty words. Bakit ako maniniwala sa'yo? Wala kang pagpipilian kundi ang maniwala sa akin. Kung hindi, hindi mo na makikita ang iyong ina sa buhay na ito. At sabihin ko sa iyo, ang iyong ina ay nasa isang kakila-kilabot na sitwasyon. Siya ay nagdurusa araw-araw. Maaari mo bang isipin ito? Panunuyan ng lalaking nakamaskara. Talking won't help. Hanggat hindi ko nakikita ang nanay ko, hindi ko ibibigay ang Phoenix Blood Herb, sagot ni Sebastian, pilit na pinapanatili ang kalmado kahit na namumula na siya sa loob. Wala na siyang ibang hinaanggad kundi punatin ang taong nasa harapan niya. Mag-ingat ka, anak. Pero hindi imposibleng makita mo ang iyong ina. Gayunpaman, napakalakas mo. Nag-aalala ako na hindi ako mabubuhay kung hahayaan kitang makita siya, patuloy ng lalaking nakamaskara. Let's do this. May ipapakita ako sa'yo. Once you see it, you'll believe me, sabi ng lalaking nakamaskara habang naglalabas ng isang kahon at itinapon ito malapit sa dalampasigan, kung saan nakabaon ang mga pampasabog. Malinaw na sinadya niyang akitin si Sebastian at pagkatapos ay pasabugan siya ng mga pampasabog. Maliwanag na ang kanyang pangunahing layunin ay hindi ang Phoenix Blood Herb kundi ang buhay ni Sebastian.
Isang mahinang ngiti ang isinuot ni Sebastian nang makailang hakbang pasulong. Natuwa ang lalaking nakamaskara nang makita ito. Gayunpaman, huminto si Sebastian mga 7 talampakan ang layo mula sa mga pampasabog. Nagalit ang lalaking nakamaskara. Ilang hakbang na lang ang layo ni Sebastian sa mga pampasabog. Pagkatapos, sa hindi paniniwala ng lalaking nakamaskara, inabot ni Sebastian ang kahon na hindi bababa sa 10 talampakan ang layo sa kanya. Isang flash ng liwanag ang lumitaw, at ang kahon ay biglang nasa kamay niya. Naiwan ang lalaking nakamaskara na nakatulala sa kanyang nasaksihan. Ang telekinesis ay isang kakayahan na taglay lamang ng mga pre-divine grandmaster. Bukod dito, ang mga tipikal na pre-divine grandmaster ay maaari lamang magmanipula ng mga bagay hanggang 3 talampakan ang layo gamit ang telekinesis. Gayunpaman, nagawa ni Sebastian na manipulahin ang mga bagay mula sa layo na 10 talampakan. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Habang nagtataka ang lalaking nakamaskara, mas naging determinado siyang alisin si Sebastian, bigla niyang naikuyom ang kamao. Halos sabay-sabay, nagkaroon ng malakas na boom habang ang isang nakakatakot na enerhiya ay sumabog mula sa ilalim ng lupa. Samantala, tahimik na dumating si Frostclaw sa labas ng tirahan ni Sebastian sa Misty Oak Villa. Matapos makumpirmang walang tao, kumatok siya sa pinto. Lord Frostclaw. Bahagyang nagulat si Lillian nang makita niya si Lord Frostclaw nang buksan niya ang pinto. May business ka ba sa akin? Ms. Smith, nandito ako sa utos ng Supreme One na dalhin ka sa isang lugar, sabi ni Lord Frostclaw sa kanya. Kabanata 370. Si Lillian, nang walang hinala, ay sumunod kay Lord Frostclaw palabas ng Misty Oak Villa. Gayunpaman, nang papaalis na sila sa Misty Oak Villa, biglang huminto si Lillian sa kanyang paglalakad. Ms. Smith, bakit ka humihinto? Hinihintay ka na ng Supremo. Bilasan na natin. Mababalisa siya kung maantala tayo, udyok ni Lord Frostclaw. Lord Frostclaw, hiniling ba talaga ng Supremo na dalhin mo ako? Si Lillian ay nagpahayag ng isang pahiwatig ng hinala. Oo naman. Babae ka ng Supremo. Kung hindi niya ito utusan, paano ako maglalakas loob na sunduin ka? Siguradong hindi ka nagdududa sa akin. Sagot ni Lord Frostclaw. No, that's not what I mean. Paulit-ulit lang akong binalaan ng Supreme One na huwag umalis sa Misty Oak Villa. Siguro kailangan ko siyang tawagan para makumpirma, mungkahi ni Lillian. Nagulat si Lord Frostclaw. Ms. Smith, I don't think you should make that call. The Supreme One is currently researching a treasure. Huwag natin siyang istorbohin. Lord Frostclaw, hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo. Kung hindi ako personal na sinabihan ng Supremo na lumabas ako, hindi ako makakaalis. Sana maintindihan mo, giit ni Lillian, naghahanda ng bumalik. Biglang nagpanik, mabilis na nawalan ng malay si Lord Frostclaw sa isang suntok. Lord Frostclaw. Bakit mo pinatay si Ms. Smith? 2 gwardya sa pintuan ang nagulat at mabilis na inilabas ang kanilang mga sandata, pinagmamasdan si Lord Frostclaw na maingat. Malamig na bumantong hininga si Lord Frostclaw bago siya naghatid ng sipa sa ulo ng isang guard at isang sampal sa isa pa. Agad na bumagsak ang 2 gwardya. Nawalan sila ng malay bago pa man sila makasigaw. Ang puwang sa lakas ay masyadong malawak. Pagkatapos, pinasakay ni Lord Frostclaw si Lillian sa isang sasakyan at mabilis na pinaalis. Galit na galit ang lalaking nakamaskara nang hindi tumungo si Sebastian sa mga nakabaon na pampasabog. Ngunit nang tila atras na si Sebastian ay agad itong nagutos na paputukin ang mga pampasabog. Nakakuyom na kamao ang hudyat. Nang makita ito, ang mga taong nakahiga sa pagtambang sa mga nakapalibot na bundok ay agad na pinindot ang mga buton ng pagpapasabog. Sa isang malakas na putok, isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog mula sa ilalim ng lupa. Isang malaking dami ng lupa ang itinapon sa hangin, at napuno ng usok at alikabok ang kalangitan, na bumabalot sa buong lugar ng kadiliman. Ang kalapit na tubig ng lawa ay marahas na nabalisa. Ito ay sumabog sa isang geyser ng spray. Ang mga nakapaligid na bundok ay yumanig, at hindi mabilang na mga bato ang bumagsak, na ikinagulat ng maraming ibon sa kagubatan.
Ang puwersa ng 12-dosenang libra ng mga pampasabog ay hindi kapani-paniwalang napakalaki, na may kakayahang magpatag ng isang malaking gusali sa lupa. Gayunpaman, naging handa si Sebastian. Sa sandali ng pagsabog, sumugod siya na parang cheetah. Ngunit dahil sa bilis ng shockwave, naabutan siya ng mahigit 30 talampakan sa kanyang sprint, agad siyang itinapon ng mahigit 40 talampakan ang layo bago bumagsak sa lupa, hindi gumagalaw. Kasabay nito, ang maliit na bangka ng lalaking nakamaskara ay agad na nagkapira-piraso. Gayunpaman, handa na ang lalaking nakamaskara at nauna ng sumisid sa tubig. Matapos lumipas ang shockwave, ang lalaking nakamaskara ay lumabas sa tubig at lumangoy sa dalampasigan. Sa isang sulyap, nakita niya si Sebastian na nakahandusay sa hindi kalayuan sa lupa. Dahil sa pag-iingat, hindi siya lumapit bagkus hinintay niyang bumaba ang mga kasama niya mula sa gilid ng bundok. Makalipas ang 2 minuto, nagmadaling pumasok ang mahigit 100 tao, sa pangunguna ni Yvette. Elder Ezekiel, patay na ba ang lalaking iyon? Tanong ni Yvette sa lalaking nakamaskara. Sa higit sa 66 pounds ng mga pampasabog na malapit sa kanya, malamang na siya ay kasing patay, sagot ni Ezekiel Osborne. Ang taong ito ay walang iba kundi ang pangalawang matanda sa pamilyang Osborne. Ang natitira ay pawang mga bihasang miyembro ng pamilyang Osborne, kabilang ang 4 na Grandmaster at ang natitirang mga mandirigma ng pinakasikat. Ikaw. Tingnan mo. Itinuro ni Yvette ang isa sa mga mandirigma. Siya, masyadong, ay maingat. Habang kinakabahan ang napiling lalaki, hindi naman siya naglakas loob na suwayan ang utos ni Yvette. Maingat niyang nilapitan si Sebastian. Sa kabutihang palad, walang mapanganib na nangyari. Matapos makarating sa gilid ni Sebastian, maingat niyang sinipa siya, tiningnan kung may tugon, at sa wakas ay nakumpirma, Ms. Osborne, patay na siya. Sa wakas patay na yung hayop na yon. But to think na matay siya ng ganun-ganun lang sa isang pagsabog madali ang naging pagkamatay niya.